Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bogo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado ang mahigit 5 taon ng delivery driver na si Reynante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section. Okay talaga kasi may opsyon ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, siksikan talaga kayo sa traffic. Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency, dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital. Ay, ang laki ho talaga. Ang laki-laki. Kaya kasi, kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion. Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Huwebes, Agosto 20. Si DPWH Secretary Vince Tizon sa Puerto Gusa section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks, kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Tizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro. And so, ang important pa, uulitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, na which is the center of northern Mindanao, talagang kailangan we have to prioritize it. And ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa section ay 4-lane concrete bypass road na magdudugtong sa barangay Puerto at Gusa na may haba na humigit kumulang 9 kilometro. Kabilang dito ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin nitong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa project status report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. so now I came here because I was happy to report to Kong, there is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No? So itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito. So we thank you, Secretary Vince, to having the Eastern Interior Road be funded locally, and that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince. He saw, almost natapos na ang Kunti na lang one span na lang sa tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. He has promised to give funds to finish that. Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.